this video, i-share po natin yung ating ginawa dito sa ating sitaw, kung saan ay walang abono at walang pesticide na ginamit. Tara, tingnan po natin kung ano yung resulta niya. So kung makikita nyo po, nasa terminal stage na, pero yung primary purpose po natin dito ay meron kaming makain. So yun po, so unti-unti po tayo nag-shift ngayon sa tinatawag na home gardening, no? Kung saan tayo po yung unang consumer ng ating ginagawa. Kung ano po yung gusto nating kainin, try natin na i-produce dito sa ating taniman. Kasi nga po, yung risk po ng over usage ng chemical, tipong hindi tayo dependent sa mga, especially sa mga commercial, no? Yung tipong nasa loob lang, yung resources ay gagamitin mo para makapag-produce ka. Ito po ay sobrang 1 month pa lang. So yung experience natin dito, madali lang talaga siya yung productive life niya. Pero safe naman po yung nakukuha natin. So far, aabot lang po ng 1 month and 3 weeks yung productive life. Ang ito po, mula po nang naproduktuhan natin, 1 month and 3 weeks I think. Doon. 1 month and 3 weeks. So ito na po yung resulta niya. Pero marami pa po tayong maha-harvest dito. Yan, so kung tingnan nyo, medyo mahaba pa rin po naman yung mga binibigay niya. Tingnan nyo ha. Okay, kung ano sa inyo. Po, para sa akin, matagal-tagal pa rin po. Siguro abot pa ito ng almost 1 buwan pa. Yan, na meron pa akong makukuha. Kahit ganito na lang, na medyo maliit na lang na mga, or maikli na lang na mga sitaw. Paikli kasi ng paikli yung ating sitaw pagka terminal stage na. Yan, experience na tayo ng mga ganito. Yan, tsaka meron ng mga fungal attack. Mga leaf spot, mga ganon. So yung ginawa ko dito, kumuha ako ng compost dun sa aking babuyan dun, tsaka nilagay ko dito sa lupa before planting. At hindi na po ako gumamit ng anumang abono. Lakas ng hangin. And then after that, sa totoo lang po, wala po akong nagasto dito. Kasi nga po, yung seeds na ginamit ko dito ay from previous cycle pa na sobra. Okay, so basically wala po tayong nagastos dito. And then yung trellis naman po mga ganito, mga nagiba doon sa ibang trellis nilagay ko dito para medyo kumapal at medyo tumibay. So yun po, ito namang mga kawayan, doon lang po yan kasi pag merong bagyo na nagigiba yung mga kawayan doon, tsaka yun, ginagamit ko dito sa aking taniman. And then isa pa dating ginawa ay gumawa tayo ng harang kung saan naiwasan natin yung soil erosion tsaka yung pag-leach ng nutrients na mula doon sa ating compost na nilagay. Kaya nga at least kahit papano masasabi natin na take advantage natin yung compost. So yan, umulan na po. Tsaka with regards to pest naman po, masasabi natin na walang peste kasi nga tag-ulan tayo nagtanim. Kasi kung tag-ulan, wala masyadong peste. Ayan, sige lang. Anin ko na lang yung ulan para matapos lang yung video na to. At pero kung tag-init naman, be careful lang po tayo sa mga ulan. Sa mga peste. Ayan, natuloy ako ng ulan. Sa peste. So yan, siguro na-survive natin na walang pesticide kasi nga wala masyado peste kasi umulan. Ayan, so yan lang po muna kasi parang umuulan na. Sana po subaybayan natin yung mga uploads natin dito sa ating usapang gulay. And then isa pa pala, hindi ko lang natapos, naglagay sana ako ng mulch dito para hindi na ako magdamo, kaso lang hindi ko natapos. Ituloy na lang natin ang next production cycle. So yan po yung aking isi-share sa aking pagtatanim ng sitaw. At ano po sa palagay ninyo, para pwede nyo ilagay sa comment, maka-help din sa ating ibang mga viewers at mga co-home garden at co-farmers. At kung meron man akong mali dito, pwede rin ninyo i-suggest, pwede rin natin gawin sa susunod na pagtatanim. Maraming salamat po, magbabalik po ang usapang gulay. Ulan! Para ulan.